Inayos ng babae ang kanyang coat habang pumapasok siya sa grandeng bangko na kanyang itinayo mula sa simula. Kumikinang ang mga chandelier. Kumikinang ang mga sahig na marmol. Pero may isang bagay na hindi tama. Lumapit siya sa counter pero sinalubong siya ng malamig na titig ng manager. "Hindi kami nagseserbisyo sa mga taong katulad mo." Asar niya. Tiningnan niya ang kanyang simpleng kasuotan. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Walang nakakaalam na siya ang CEO. Ilang segundo lang, nag-unfold ang isang hindi kapani-paniwalang sandali. Isang sandaling magbabago sa lahat. Huminga ng malalim ang babae habang pumapasok siya sa grand lobby ng bangko. Ang mismong lobby na kanyang ipininta sa kanyang isipan. Ilang taon na ang nakalipas nang simulan niyang itayo ang kanyang imperyo. Ang mataas na kisame, ang eleganteng mga chandelier, ang malinis na mga sahig na marmol. Lahat ay nagpapakita ng tagumpay. Pero habang nakatayo siya roon, hindi napapansin, nakasuot ng simpleng coat at scarf. Napagtanto niya kung gaano kaiba ang itsura ng mga bagay mula sa labas. Naglakad siya patungo sa counter. Inaasahan ang karaniwang mainit na pagtanggap na kanyang natatanggap sa mga corporate meeting. Pero sa halip, sinalubong siya ng isang malamig na titig mula sa branch manager. Halos hindi siya tiningnan ng manager bago magsalita. Ang kanyang boses ay puno ng inis. "Hindi ka basta-bastang pumapasok dito at umaasang makakatanggap ng serbisyo. Meron ka bang account?" Ilang tao sa lobby ang lumingon para tumingin sa kanya. Nararamdaman niya ang kanilang mga mata na nag-uusig sa kanya. Nag-aakalang hindi siya nabibilang. Nanatiling kalmado siya. Kinuha niya ang kanyang bank card at inilabas ito patungo sa kanya. "Meron," sagot niya. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. Tinawanan ng manager. Halos hindi niya tiningnan ang card. "May mga minimum balance requirements para sa isang kadahilanan. Ang mga taong tulad mo ay dapat pumunta sa mga mas maliliit na bangko, hindi dito." Nakaramdam siya ng pagkamangha. Talaga bang nangyayari ito? Ilang taon na siyang nagsisiguro na ang bangko na ito ay nagbibigay ng mahusay na serbisyo sa customer, na walang sino man ang tinatrato ng iba batay sa kanilang itsura. Pero narito siya ngayon, tinatanggihan na parang isang walang kabuluhang estranghero. Inayos niya ang kanyang postura. Nagpasya siyang subukan siya ng higit pa. "Kailangan kong mag-withdraw," sabi niya. Hindi nagalinlangan ang kanyang boses. Huminga ng malalim ang manager. Humiling siya. "Tingnan mo, wala akong oras para dito. May mga tunay na kliyente tayong kailangang alagaan. Kung hindi mo maaabot ang mga pamantayan ng institusyon na ito, iminumungkahi kong umalis ka." Isang katahimikan ang bumalot sa lobby. Nagkatinginan ang ibang empleyado sa malapit na desk pero walang magsalita. Pinanood ng mga customer na interesado pero ayaw makialam. Pinag-aralan niya ang manager. Napansin niya ang kayabangan sa kanyang postura. Wala siyang idea kung sino siya. Hindi niya nakilala ang babaeng ang pangarap ang nagbabago sa bangko na ito tungo sa isa sa mga pinakamatagumpay na institusyon sa pananalapi sa bansa. Ilang taon na siyang nagtatayo ng reputasyon ng integridad. Pero narito ang isang lalaki, isa sa kanyang mga empleyado na sumisira sa pangarap na iyon sa loob ng ilang segundo.
Tiningnan niya ang kanyang name tag. Mr. Callaway, di ba? Tanong niya. Halos hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ko alam kung bakit mahalaga yan. Bulong niya. Huminga ng dahan-dahan si Jen. Pagkatapos ay nagabot siya sa kanyang bag at kumuha ng telepono. Ilang tap lang, na-access niya ang isang secure na app na pinapayagan lang ang mga high-level executives na gamitin. Ilang swipe lang, nasa harap na niya ang mga talaan ng empleyado. Nandoon ang pangalan ni Mr. Callaway kasama ang kanyang performance reviews. May mga reklamo, marami. Mga reklamo sa serbisyo sa customer. Mga pagkakataon kung saan naging hindi komportable ang mga kliyente. Pero walang nagawa hanggang ngayon. Tiningnan niya ang mga mata ni Mr. Callaway. Pinapanood niya ang paglaki ng kanyang kawalang presensya. Wala pa ring idea ang manager, pero malalaman niya sa pinaka hindi malilimutang paraan. Huminga ng malalim si Mr. Callaway. Kumatok siya ng kanyang mga daliri sa counter na parang nag-aaksaya lang siya ng kanyang oras. Tinanggihanan niya siya sa kanyang isipan. Nag-aakalang siya ay isa lang sa mga walang kabuluhang customer na mag-iiwan sa bandang huli. Hindi niya alam na ang bawat segundo ng kanyang kayabangan ay nagsisilbing panguhukom sa kanya. Nanatiling kalmado si Jen. Pinagmamasdan siya. Ang paraan ng pag-iwas niya sa pakikipag-eye contact, ang paraan ng pagpapahayag ng kanyang postura ng paghamak, lahat ay nagsasabi sa kanya na hindi ito ang unang pagkakataon na ginagawa niya ito sa isang tao. Ilang iba pa ang kanyang minamaliit. Ilang kliyente na ang umalis na nahihiya dahil sa kanya. Hinigpitan ni Jen ang kanyang pagkakahawak sa kanyang telepono. Gusto kong makausap ang isang tao na may tungkulin. Sabi niya sa wakas. Matatag pero kalmado ang kanyang boses. Humisi si Mr. Callaway. Ako ang branch manager. Walang mas mataas sa akin dito. Sabi niya na puno ng kayabangan. Tinaasan siya ng kilay ni Jen. Walang regional supervisor? Walang kinatawan ng korporasyon? Bahagyang sumandal siya. Binaba niya ang kanyang boses. Tingnan mo. Hindi ko alam kung anong larong nilalaro mo. Pero ito ay isang high-level na institusyon. Hindi kami nag-entertain ng mga taong hindi nabibilang dito. Kaya maliban kung mayroon kang isang bagay na makabuluhan na pag-uusapan, minumungkahi kong umalis ka bago ko tawagan ng security. May kumislap ng isang bagay na madilim sa kanyang mga mata. Pero nanatiling kalmado si Jen. Umatras siya. Tumingin siya sa mga empleyado sa malapit at napansin kung paano nila ibinaba ang kanilang mga ulo. Nagkukunwari na hindi nila napapansin ang nangyayari. Pinanood ng mga customer sa lobby na may pagkamausisa. Tumatalbog ang kanilang mga tingin sa pagitan niya at ng manager. Nararamdaman niya ang tensyon na makapal sa hangin. Isang hindi sinasadyang hamon. Kinuha niya ulit ang kanyang telepono. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri habang hinahanap niya ang direktang numero ng kontak ng executive division ng bangko. Pinindot niya ang call. Sino bang tinatawagan mo? Asar ni Mr. Callaway. Hindi siya sumagot. Pinanatili niyang nakakapit ang telepono sa kanyang tenga. Ilang segundo lang, may sumagot sa kabilang linya. Miss Lawson. Ang paraan ng pagkilala kaagad ng boses sa kanya ay nagdulot ng isang kapansin-pansin na pagkagulo sa hangin. Naging matigas ang mga empleyado sa malapit na desk. Ang mga customer na tahimik na nagmamasid ay bahagyang sumandal. Nadamang may hindi inaasahang bagay
na nangyayari. Oo, sabi niya. Ang kanyang tono ay nagdadala ng bigat ng otoridad. Nasa Downtown Bridge ako. May problema na kailangang agad na matugunan. Hindi nag-alinlangan ang boses sa kabilang linya. Pupunta po ako dyan sa loob ng 5 minuto. Tinapos niya ang tawag. Ibinaba niya ang telepono pabalik sa kanyang bag bago tumingin kay Mr. Callaway. Nakatitig pa rin siya sa kanya na parang naguguluhan, na parang hindi niya pa lubos na naunawaan ang nangyari. 5 minuto, sabi niya ng simple. Nawala ang ngisi niya. Ano? Iyan ang haba ng oras na mayroon ka bago magbago ang buong sitwasyong ito. Sa unang pagkakataon, kumislap ang kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata. Kapansin-pansin ang pagbabago sa atmosfera. Nagsimula ng magpulungan ang mga empleyado sa isa't isa. Nagkatinginan ang mga customer. Nadamang may isang mahalagang bagay na nangyayari. Hindi ko alam kung anong iniisip mong mangyayari. Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, biglang bumukas ang mga salaming pinto ng bangko. Isang grupo ng mga taong nakasuot ng matitingkad na damit ang pumasok. Ang kanilang presensya ay agad na nag-utos ng paggalang. Tumigil ang silid ng maglakad sila patungo sa gitna ng labi. Sa sandaling iyon, sa wakas, nagbago ang ekspresyon ni Mr. Callaway. Parang nagyelo sa oras ang labi ng bangko habang sumusulong ang mga taong nakasuot ng matitingkad na damit. Umiikot ang kanilang mga sapatos na makintab sa sahig na marmol. Ang bawat hakbang ay isang tahimik na anunsyo ng otoridad. Makapalang tensyon sa hangin na parang lalamunin ka. Ang mga empleyado na nagkukunwaring nagtatrabaho ay napigil ang kanilang hininga at ang mga customer ay nakaramdam na sila ay saksi sa isang bagay na hindi malilimutan. Sa unahan ng grupo ay isang matangkad na lalaki na may pilak na buhok. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, pero ang kanyang presensya lang ay nangangailangan na ng paggalang. Kinilala siya kaagad ng bawat empleyado. Si Richard Hayes ito, ang regional director. Ang mismong pagkikita sa kanya ay nagpadala ng isang kuryente sa mga kawani. Hindi siya nagbibigay ng surprise visit maliban kung mayroong seryosong problema. Napalunok si Mr. Callaway. Sa wakas ay nagpakita ng mga palatandaan ng pag-crack ang kanyang kayabangan. Inayos niya ang kanyang kurbata. Sumulyap sa babae sa harap niya. Hindi pa rin lubos na nauunawaan kung sino siya. Hindi tumingin si Richard Hayes sa kahit sino pa. Diretso siyang naglakad patungo sa kanya. Tumigil siya bilang pulgada lang ang layo at inilahad ang kanyang kamay. Miss Lawson, sabi niya na puno ng paggalang. Isang kolektibong pagsinghap ang tumawid sa silid. Nagsimulang magbulungan ang mga empleyado. Nagkatinginan sila, nagulat na gulat. Nakipagkamay si Miss Lawson sa kanya. Puno ng katahimikan ng kanyang otoridad. Salamat sa pagdating ng napakabilis. Tumango si Richard Hayes. Sa wakas, ay lumipat ang kanyang tingin kay Mr. Callaway. Ang katahimikan ay nakakahingal. Wala na ang karaniwang ngisi ni Mr. Callaway. Bahagyang bumuka ang kanyang mga labi na parang naghahanap ng mga salita pero walang lumabas. Kalmado ang boses ni Richard pero hindi may kakaila ang bigat nito. Alam mo ba kung sino ang tinanggihan mo ng serbisyo? Binuksan ni Mr. Callaway ang kanyang bibig. Nag-alinlangan. Pagkatapos ay pinilit niyang ngumiti ng bahagya. Mayroong sigurong isang hindi pagkakaunawaan. Hindi siya hinayaan ni Richard na matapos. Ang tanging hindi pagkakaunawaan dito ay ang iyong sariling kawalan ng kakayahan. Namutla ang mukha ni Mr. Callaway. Richard,
Lumingon si Richard sa pinakamalapit na empleyado. Kumuha ka ng mga financial report ng branch mula sa nakaraang quarter. Nagmamadaling tumakbo ang empleyado patungo sa likod. Alam niyang mas mabuting huwag magatubili. Pinilit ni Callaway na tumawa ng kinakabahan. Sir, tinitiyak ko sa inyo, walang masamang intensyon. Sa wakas ay nagsalita si Miss Lawson. Pantay at tumpak ang kanyang boses. Pumasok ako sa bangkong ito, ang aking sariling institusyon, nakasuot na parang isang ordinaryong customer. At ang unang ginawa ng iyong manager ay tinanggihan ako. Hindi dahil sa anumang balidong dahilan, kundi dahil sa kanyang paningin. Hindi ako sapat na mahalaga. Isa pang nakakabinging katahimikan. Sinisip-sip ng mga empleyado ang bawat salita. Bumagsak sa kanila ang bigat ng paghahayag. Huminga ng malalim si Richard. Kinukusot niya ang kanyang mga templo. Callaway, napagtanto mo ba na hindi lang isang kliyente si Miss Lawson? Siya ang CEO ng buong bangko na ito. Mayroon siyang kapangyarihang isara ang branch na ito kung gusto niya. Tuluyan ang nawala ang kulay sa mukha ni Callaway. Bumuka at sumara ang kanyang bibig. Pero walang lumabas na salita. Parang nagyelo sa pagkabigla ang kanyang katawan. Nanatiling matatag ang tingin ni Miss Lawson. Sabihin mo sa akin, Mr. Callaway, ilang iba pang customer ang iyong tinrato ng ganyan? Ilang tao na ang umalis na nahihiya dahil lang sa hindi sila umaayon sa iyong personal na pamantayan. Nagningning ang noo ni Callaway dahil sa pawis. Miss Lawson, maaari ko po bang ipaliwanag? Hindi na kailangan. Putol niya. Ang iyong mga aksyon ay nagsalita na. Sa oras na iyon, bumalik ang empleyado na may hawak na makapal na folder ng mga report. Ibinigay niya ito kay Richard. Binuklat niya ang mga pahina. Lumalim ang kanyang kunot. Ang branch na ito, sabi niya, nakaranas ng pagbaba sa customer satisfaction sa nakalipas na taon. Mga reklamo sa mahinang serbisyo, mga ulat ng mga kliyente na lumilipat sa mga kakumpetensya. Tumaas ang kanyang mga mata, matalim at mapanghusga. At ngayon, nakikita ko na kung bakit. Callaway, utal-utal niyang sabi, nanginginig ang kanyang mga kamay. Iyon ay isang hindi pagkakaunawaan lang. Tiyak na maaari nating hawakan ito ng panloob. Lumingon si Miss Lawson kay Richard. Paano natin karaniwang hinahawakan ang mga kaso na katulad nito? Isinara ni Richard ang folder. Ang kanyang pagtatapos ay nagpadala ng panginginig sa buong silid. Tinatanggal natin sila kaagad. Halos bumigay ang mga binti ni Callaway. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan niya ang gilid ng counter. Nagmamadali ang kanyang isip para makahanap ng paraan palabas. Naging maputi ang kanyang mukha. Tuluyan ang nawala ang kanyang tiwala ng ngisi. Ang kanyang buong karera. Mga dekada ng pagtatayo ng kanyang reputasyon ay naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Pakiusap, hinaing niya. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Dapat may paraan para maayos ito. Naglaan ako ng maraming taon sa bangko na ito. Pinamunuan ko ang branch na ito ng mahusay. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Miss Lawson. Kahusayan? Ulit niya. Bahagyang tumango siya. Iyan ba ang tawag mo sa pagpapahiya sa mga customer? Sa pagtatanggi sa kanila batay sa kanilang itsura? Sa pagtanggi sa pangunahing serbisyo sa isang tao dahil lang sa hindi sila umaayon sa iyong personal na kahulugan ng kahalagahan? Napatalon si Callaway. Hindi personal yon. Palaging personal. Hindi tama. Putol ni Miss Lawson. Matulis ang kanyang boses. Ang pagbabangko ay tungkol sa tiwala, Mr. Callaway.
Ang bawat customer na dumaraan sa mga pintong iyon ay dapat makaramdam ng paggalang. Hindi mahalaga kung nakasuot sila ng suit o ng work boots, pero nagpasya kang ang kapangyarihan ay nangangahulugan ng pagtingin sa iba. Bumuka at sumara ang bibig ni Callaway, pero walang lumabas na salita. Lumapit si Richard Hayes. Ang iyong pagtanggal ay epektibo kaagad. Pahayag niya na puno ng pagtatapos. Lilimasin mo ang iyong opisina ngayon. Isang alon ng mga bulong ang tumawid sa labi. Tumayo nang hindi gumagalaw ang mga empleyado. Ang ilan ay sumulyap sa isa't isa nang may pagkabalisa. Maikli at mababaw ang paghinga ni Callaway. Hindi mo ito magagawa. Ibinigay ko ang buhay ko sa lugar na ito. Ibinigay mo sa lugar na ito ang isang reputasyon na hindi nararapat sa kanya. Sagot ni Richard. At ngayon, aalis ka na. Isang security officer na nakatayo sa likod ay lumapit. Ang mismong pagkita sa kanya ay nagdulot ng pag-atras kay Callaway. Isang pagkakamali ito, bulong niya. Mas para sa kanyang sarili kaysa sa kahit sino. Maaayos ko ito. Mapapatunayan kung may pagkakataon ka na, sabi ni Miss Lawson. Pinili mo ang kayabangan kaysa sa serbisyo. May mga kahihinatnan ang pagpipiliang iyon. Huminga ng malalim si Callaway. Naglilibot ang kanyang tingin. Naghahanap ng paikiramay. Pero wala. Ang mga empleyadong dating sumusunod sa kanyang mga utos ay tumangging makipagkita sa kanyang mga mata. Ang mga customer na nakasaksi sa eksena ay nagbubulungan sa isa't isa. Ang ilan ay umiiling. Mayroon kang 10 minuto para tipunin ang iyong mga gamit. Dagdag ni Richard. Hindi nag-alinlangan ang kanyang tono. Tumawa ng mapait si Callaway, pero walang nakakatawa sa kanyang tawa. Lumingon siya sa mga empleyado. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Gusto ba niyong lahat na makita akong matanggal? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa branch na ito? Walang sumagot. Katahimikan lang ang narinig niya. Sa wakas ay lumingon si Callaway. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang pagkatalo ay nakadagan sa kanya na parang mabigat na anino. Walang ibang sinabi. Lumingon siya at naglakad patungo sa kanyang opisina. Mabagal at hindi matatag ang kanyang mga hakbang. Malapit sa kanya ang security officer na natiling nakakabinging tahimik ang silid hanggang sa magsara ang pinto ng opisina. Sa oras na iyon lang, bumagsak ang bigat ng nangyari sa hangin. Huminga ng malalim si Miss Lawson. Tiningnan niya ang silid. Ang mga empleyado. Narito, panimula niya. Kalmado pero matatag ang kanyang boses. Gawin niyong aral ito. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa kapangyarihan. Tungkol ito sa responsibilidad. Tungkol ito sa pagtiyak na ang bawat tao na dumaraan sa mga pintong ito ay tinatrato ng may paggalang na nararapat sa kanila. Tumango ang ilang empleyado. Halo-halo ang kanilang ekspresyon. Pagkakaluwagan at determinasyon. Sumulyap si Richard Hayes sa paligid bago lumingon kay Miss Lawson. Gusto mo ba? Tumango si Miss Lawson. Siguraduhin nating maging kung ano ang dapat na maging ng branch na ito. Lumingon si Miss Lawson sa mga empleyado. Matatag ang kanyang tingin. Ang bigat ng lahat ng nangyari ay nanatili pa ring nakadagan sa hangin. Hindi pa tuluyang nawala ang tensyon, pero may isang bagay na nagsimulang palitan iyon. Isang bagay na hindi sinasabi, pero makapangyarihan. Isang pagbabago, isang pag-unawa. Huminga ng malalim si Miss Lawson bago nagsalita. Alam kong marami kayong hindi maunawaan, sabi niya. Kalmado pero hindi nag-alinlangan ang kanyang boses. At alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung anong mangyayari sa susunod. Nagkatinginan ang ilang mga empleyado.
Maingat pero mausisa ang kanilang mga ekspresyon. Ang ilan sa kanila ay nagtrabaho sa ilalim ni Callaway sa loob ng maraming taon. Ang iba ay kamakailan lang sumali. Pero naramdaman na nila ang bigat ng kanyang otoridad. Ngayon sa unang pagkakataon, nakikita nila ang ibang uri ng pamumuno. Isang pamumunong hindi umaasa sa takot o kontrol, kundi sa pananagutan. Ang pundasyon ng isang magandang negosyo ay ang tiwala. Patuloy ni Miss Lawson, ang tiwala sa pagitan ng kumpanya at ng mga empleyado nito. Ang tiwala sa pagitan ng mga empleyado at ng kanilang mga customer. Iyan ang nawawala dito ng patagal na panahon. Pero nagtatapos na ito ngayon. Ang branch na ito ay hindi na magiging isang lugar kung saan hindi komportable ang mga tao. Hindi na ito magiging isang lugar kung saan huhusgahan ang sinuman dahil sa kanilang itsura o sa kanilang yaman. Tumawid sa karamihan ng isang bulong. Tumango ang ilan, sumang-ayon. Ang iba ay nakatulala pa rin sa nangyari. Nanatili silang tahimik pero walang tumutol. Lumapit si Richard Hayes. Sumulyap ang kanyang matalim na tingin sa paligid ng silid. Kung mayroong nararamdaman na hindi sila makakatayo sa likod ng pangarap na ito, sabi niya, tahimik ang kanyang otoridad sa kanyang boses. Ngayon na ang oras para sabihin ito. Walang gumalaw, walang nagsalita. Ang katahimikan ay nagsasalita ng marami. Mabuti, sabi ni Miss Lawson, dahil darating ang pagbabago, handa man tayo o hindi. At ang pagbabagong ito ay hindi mabubuo sa mga patakaran lamang. Mabubuo ito sa paraan ng pakikitungo natin sa mga tao, sa paraan ng pananaw natin sa kanila, sa paraan ng pagpapahalaga natin sa kanila. Iyon ang magtatakda sa bangko na ito mula sa araw na ito. Isang mas batang teller, isang babaeng nagngangalang Natalie, ay lumapit ng may pag-alinlangan. Miss Lawson, sabi niya, hindi sigurado ang kanyang boses. Ibig po bang sabihin nito, magbabago na ang mga bagay? Talaga bang magbabago? Tumango si Miss Lawson. Oo, Natalie. Ibig sabihin nito, mula ngayon, hindi ka lang narito para sumunod sa mga utos. Narito ka para maging bahagi ng isang bagay na mahalaga. Narito ka para tiyakin na walang sino man ang dumaraan sa mga pintong ito at umalis na mas mababa ang kanilang tunay na halaga. Kumislap ang mga mata ni Natalie. Mayroong isang bagay na malapit sa kaluwagan. Tumango ang ilan. Nagbabago ang mood sa silid. Mula sa kawalan ng katiyakan, patungo sa isang bagay na mas malakas. Pag-asa. Tiningnan ni Richard ang kanyang relo. Marami tayong gagawin, sabi niya. Pero bago tayo magpatuloy, Miss Lawson, naniniwala akong may isa pang bagay na kailangan nating alagaan. Sinundan ni Miss Lawson ang kanyang tingin at lumingon pabalik sa teller window kung saan nagsimula ang lahat. Nakatayo pa rin doon ang teller na tumanggi na tulungan siya kanina. Maputla ang kanyang mukha. Nakatulala siya sa kanyang kinatatayuan. Malinaw na umaasa na mapapasa siya ng pansin. Eric, sabi ni Miss Lawson. Sa unang pagkakataon, diretso siyang kinausap. Napalunok si Eric. Hinawakan niya ang gilid ng counter. Miss Lawson, hindi ko... Sabihin mo sa akin. Putol niya. Kalmado pa rin ang kanyang tono. Pero walang puwang para sa mga palusot. Itatrato mo ba ako ng iba kung alam mo kung sino ako? Nag-alinlangan si Eric pero hindi siya sumagot. Tumango si Miss Lawson na parang inaasahan na mangyayari iyon. Yan ang problema. Sabi niya ng simple. At iyan ang kailangang baguhin. Tumingin pababa si Eric. Napahiya siya. Huminga ng malalim si Miss Lawson. Ang tanong ngayon ay kung handa ka bang magbago. Tumayo nang hindi gumagalaw si Eric. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang bigat ng mga salita ni Miss Lawson ay nakadagan sa kanya.
na parang isang mabigat na bato. Ilang taon na siyang sumusunod sa pamumuno ni Calloway. Naniniwala siyang ang itsura ang nagtatakda ng halaga, na ang ilang customer ay mas karapat-dapat sa mas maraming atensyon kaysa sa iba. Pero ngayon, nakatayo sa gitna ng lahat ng nangyari, nakita niya ang katotohanan at napakasama ng pakiramdam niya. Ako, panimula niya, pero naharang ang mga salita sa kanyang lalamunan. Pinanood siya ni Miss Lawson, naghihintay. Walang galit sa kanyang ekspresyon, walang pagmamayabang, pag-asa lang. Isang tahimik na pangailangan na harapin niya ang nagawa niya at magpasya kung sino ang gusto niyang maging. Napalunok ng malakas si Eric at lumingon sa paligid. Pinapanood siya ng ibang mga empleyado. Ang ilan ay may maingat na pagkakamausisa. Ang iba ay may manipis na pagtatangi. Nararamdaman niya ang bigat ng kanilang mga titig. Ang paraan ng pagsukat nila sa kanya ngayon, tulad ng pagsukat niya sa mga customers sa loob ng maraming taon. Pero ang pagkakaiba ay malinaw. Sa pagkakataong ito, siya ang nasa ilalim ng pagsusuri. At hindi ito tungkol sa kanyang mga damit o sa kanyang balanse sa bangko. Tungkol ito sa kanyang karakter. Mali ako, amin niya. Mas mahina ang kanyang boses kaysa sa kanyang inaasahan. Lumabas ang kanyang lalamunan, sinubukan niyang ulitin. Mali ako, ulit niya. Mas mahalaga na ngayon. Hindi ko patas na tinatrato ang mga tao. Tiningnan ko ng may paghamak ang mga customer na hindi tumitingin sa paraang gusto kong makita. At hindi ko pinansin na ang trabahong ito ay dapat na tungkol sa serbisyo, hindi sa katayuan. Tumawid sa mga empleyado ang isang bulong. Nagulat ang ilan. Ang iba ay nagdududa. Pero hindi nagbago ang ekspresyon ni Miss Lawson. Lumingon si Eric sa matandang lalaki na tumanggi siyang tulungan kanina. Ang mismong lalaking pinagsilbihan ni Miss Lawson. Nag-aapoy ang kahihiyan sa kanyang dibdib habang nakatingin siya sa mga mata ng lalaki. Pasensya na po, sabi niya. Puno ng pagsisisi ang kanyang boses. Dapat sana'y tinulungan kita nang makalapit ka sa aking counter. Dapat sana'y iginagalang kita. Pinag-aralan siya ng matandang lalaki ng matagal. Pagkatapos, sa sorpresa ni Eric, tumango siya. Kailangan ng isang mabuting tao para aminin kung kailan siya nagkamali. Sabi niya ng simple. Pero kailangan ng mas mabuting tao para magbago. Humihigpit ang lalamunan ni Eric. Lumingon siya kay Miss Lawson. Ayaw kong maging uri ng empleyado na sinanay sa akin ni Mr. Calloway. Sabi niya, nag-aalab ang determinasyon sa kanyang boses. Gusto kong gumawa ng mas mabuti. Gusto kong maging bahagi ng pagbabagong ito. Tiningnan siya ni Miss Lawson ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumango siya. Patunayan mo, sabi niya. Mula sa sandaling ito, ang bawat customer na dumaraan sa mga pintong ito ay tratuhin ng may paggalang, dignidad at katarungan. Walang eksepsyon, walang palusot. Tumango si Eric, isang kakaibang pakiramdam ng kaluwagan ang bumalot sa kanya. Lumingon si Miss Lawson sa natitirang mga empleyado. Para sa inyong lahat, sabi niya. Hindi lang ito tungkol kay Eric. Tungkol ito sa kultura ng bangko na ito. Magiging mas mabuti tayo. Gagawa tayo ng mas mabuti. Lumipas ang isang tahimik na sandali. Pagkatapos, isa-isa, nagsimulang tumango ang mga empleyado. Ang ilan ay mas nag-aalinlangan kaysa sa iba. Pero lahat sila ay nakikilala na may isang mahalagang bagay na nagbago. Lumapit si Richard Hayes. Sumulyap siya sa paligid. Naniniwala akong nasakop na natin ang lahat, sabi niya. Miss Lawson, pinagkakatiwalaan kong pangungunahan mo ang branch na ito patungo sa isang kinabukasan na may pagmamalaki nito. Tumango si Miss Lawson. Gagawin ko. Lumingon si Richard para umalis. Pero bago siya umalis,
Tumigil siya at sumulyap sa matandang lalaki. "Sir," sabi niya, "kung gusto niyo po pa ring buksan ang account na iyon, mapaparangalan akong tulungan ka ng personal." Tumawa ang matandang lalaki. "Salamat anak, pero sa tingin ko, manatili na lang ako rito at hayaan kong patunayan ng batang ito na seryoso siya sa pagbabago." Bumalik ang lahat ng mata kay Eric. Napalunok ng malakas si Eric at bahagyang tumango. Lumapit siya at nag-gesture patungo sa kanyang counter. "Gustong-gusto kong tulungan ka," sabi niya. Matatag ang kanyang boses. Ngumiti ang matandang lalaki at lumapit sa counter. At nang gawin niya iyon, may nagbago sa hangin. Isang pakiramdam ng panibagong simula. Isang posibilidad. Pinanood ni Miss Lawson ang mga empleyado habang nag-aayos. Ang tensyon na dating bumabalot sa silid ay nagsimulang mawala. Pinalitan ng ibang bagay. Pag-asa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sa wakas ay parang isang bangko kung saan nararamdaman ng lahat na sila ay nabibilang sa lugar na ito.